i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Ikaw yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay walang pong trabaho. patayin sila kesa ipreso Wala akong sila? pakialam dyan sa kriminal, ma'am. So thank you for making that of record. Alam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang. Okay, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nag-file ng kaso. Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record, Mr. President. Wala na tayo- Mr. President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin Wag na tayo magdrama dito. Tapusin na natin itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. President, Kasi naawa ako dito sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako, akin, mine and mine alone. Mr. President, kanina pa ho kayo tingin ng tingin sa amin. Lagi kayo tumitingin sa kanan. Hindi ho kayo tumitingin sa kaliwa. Nagpapansinan na ba ho kayo ni Senator De Lima? Wala maganda dyan, dito lang. Anyway, Mr. Chair? to be serious, Yes, on a serious Mr. note, Chair, sir. I think, I beg Senator the Jinggoy, SP Senator Pro Rizal. Tempore to lead us in setting the tone that this is not a laughing matter. I'm Yes, not, Salamat, I, Mr. I, Chair. I was not joking. I was just, How do you deal with the problem? Ano Mr. kaya ang tingin ninyo sa... Hindi, I'm sorry to tell you, I'm sorry to express to the nation. Unforgiving ako, hardliner, alam nila yan. Pati pulis alam nila. They are not ready siguro to talk about it. Sinabi ko yan sa mga pulis. Putang ina kayong mga pulis, pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang mauuna. For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Yun ang gusto kong sabihin sa Pilipino at mabuti niyaya ninyo ako dito. Once and for all, yan ang gusto kong sabihin sa tao. I have warned all of you as your president, then, and as a private citizen now. Drugs will destroy the Filipino. It will destroy my country. And I will never allow it. Baski ako empleyado sa gobyerno o private citizen, I will do what is necessary to protect my country, my community, at yung mga anak natin. This is a matter of principle. At kapagkamatayan ko yan. Maraming salamat. I'm ready to answer your question. Thank you, Mr. President. But now, Padilla, what was your point? Maraming salamat po, Chairman. Gusto ko lamang pong sundan yung sinabi ng ating pong resource speaker, si Ms. Cristina M. Gonzales. Yun po yung nilalaman po ng aking paunang salita kanina. Na tunay po talaga na nagkakaroon po ng paglilinis. Yun po yung sinasabi niya na pagka magpapalit po ng administrasyon, kaya po kanina, pinag-uusapan natin yung 2015 hanggang 2016. Kasi noong 2015 po, yun na po yung umpisa ng tinatawag nating paglilinis ng mga ninja cops. Kasi po papasok na po yung bagong administrasyon. Yun po yung sinasabi ni Ma'am Cristina Gonzales na tunay po na nangyayari yan sa underworld. Na kapag ganyan po talaga, napapasok na po yung isang administrasyon na meron po talagang political will na talagang durugin niyang drug syndicates at paglipana po ng droga. Talaga pong yung mga may alaga, yung pong mga tinatawag natin po talaga na talagang yun mga
scalawags po talaga, talaga maglilinis po yan. Yun po yung sinasabi. Kaya po yung 2015, bago po pumasok si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naglilinis na po yung mga tinatawag nating scalawags. Maraming salamat. Minutes for opening statement if you want. Mr. Chair, Mr. President. may sir. I interrupt you? Yes, sir. I'm sorry, but I have to respond to the remarks of Senator De Lima. It is only fair na bigyan niyo ako ng 1 minute. And I have read, this is part of my speech, but I want to make it of record. Ito yung the long and short sa trabaho ko nung mayor ako pati presidente ako is that the jobs nung dalawang trabaho was never easy and it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs and without compromise. Kasali na lahat yung naririnig niyo. Whatever it is, hindi ako nag-compromise. Sinabi ko, ito, pagka pumasok kayo dyan, walang compromise, walang ariglo, walang usapan. Do not do it in my city. Nung presidente ako, sabi ko, bitawan ninyo. Kasi pag hindi, magkakaroon talaga tayo ng problema. Ito na nga itong ngayon. As I've tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. Yan ang gusto ko lang iiwan dito bago ako aalis. O bago ako alis sa mundong ito. For all of its successes and shortcomings, it was not a perfect one. Maraming mali. Baka may maraming krimen. Alam mo, gusto ko lang iiwan ito sa Pilipino. I would never have any other chance maybe in the future. That for all of the successes and mali o ano, I and I alone take full legal, moral responsibility. Yan ang iniiwan ko sa inyo. I am ready for your questions. Mr. President, kanina pa ho kayo tingin ng tingin sa amin. Hindi kayo, lagi kayo tumitingin sa kanan. Hindi ho kayo tumitingin sa kaliwa. Nagpapansinan na ba kayo ni Senator De Lima? Wala maganda dyan. Dito lang. Anyway, Mr. Chair. to be serious, Yes, on a serious Mr. note, Chair, sir. I think, I beg Senator the Junggoy, SP Pro Senator Tempore to Rizal. lead us in setting the tone that this is not a laughing matter. I'm Yes, not, sir. Salamat, Mr. Chair. I was not joking. I was just, para ma-lighten lang yung mood, Mr. Chair. I Anyway, was- on a serious note, Yes, okay. Mr. Continue. President. All If right, you permit it. Okay, okay. Senator Bato. Yes. Senator, may I Yes, sir. Go ahead. interject? Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng police yan. Literally, hindi mo sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. So pag sinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang ganun easily. Lahat yan sila, ito, si Danao, ayan o. Ayan, nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Magkano bang, ilan bang pinatay mo? Dumaan yan. Ito, De La Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo.
Openly, lahat yan dumaan pagka police chief. Pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo. Danaw, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao, nakatali yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Noong na-presidente ako, ganun rin sa command conference. Diyan sa Malacanang. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan important? Mag-criminal, they go after the innocent people robbing. Mabuti na lang sana kung aakyat ng bahay. Mayor ako matagal. Aakyat ng bahay, magnakaw, re-rapin yung bata, re-rapin yung babae, tapos papatayin. Kung ikaw ang mayor, how do you deal with the problem? Ano Mr. kaya ang tingin ninyo sa... Hindi, I'm sorry to tell you, I'm sorry to express to the nation. Unforgiving ako, hardliner, alam nila yan. Pati police alam nila. They are not ready siguro to talk about it. Sinabi ko yan sa mga police. Putang ina kayong mga police, pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang mauuna. Mr. Chairson, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos? Mr. No. Chair? No. How about si Carl Alam mo, Anthony ma'am, Nunez? before you rumble on those many things. No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. Specific ang law. Guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, tanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I have prepared dito. these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Hindi So, mo pwedeng ipasa sa iba yan. No, hindi po ito pagpasa. Ah, Iniimbestiga kaya nga. po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly, parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo, na you will take responsibility. Correct. So, yes. So now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, ma'am, can I ask for a recess of just a It's few all right, minutes? Mr. Chair. Yes. Responsibility, as you said in October 2020, as you said in October 2021 about assuming responsibility for the war on drugs, do you take responsibility for the death of Carl Anthony Nunez, Mr. Chair? Alam mo, yung policy, ma'am, hindi mo nakuha yung policy ng presidente. Nakuha ko po, policy I maker was din po talking ako. about the policy. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs. You said, Pero sir, kung you can hold me magpasok ka responsible ng for any death. specific crime, Yes, sir. You spoke hindi about pwede yan. You spoke about At specific saka, crimes. kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal Mr. Trying level. to pin me down on Mr. Chair, you are pinned down by your own statements you of cannot- October. you have to pin me Mr. down Chair. I'm not trying to pin you down. lawfully. The exchanges air. are no longer productive. Mr. The hearing Chair. is Do not pin me suspended. down on semantics. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, i-summarize ko na lang yung unang line of questioning ko. The point of my question tungkol sa assuming responsibility or not kina Kian, Carl Anthony Nunez, itatanong ko rin dapat si Althea Barbon na 4 years old, at si Carl Arnaiz, at si Reynaldo de Guzman alias Kulot.
na-confirm sa Caloocan Court na the evidence was merely planted by the police. Ang point ng unang questioning ko na yon ay kung ina-acknowledge nyo o hindi na yung policy nyo caused the death of innocents. So lastly, Mr. Chair, actually may mga 100 tanong pa sana ako sa dating presidente pero na-high blood yata sila sa akin. So 2 huling tanong na lang. Una po. Yes, Mr. Chair. Ganun lang siguro kasi excited lang ako. First time ako naka-appear ng Senate. But walang personalan yan. It has nothing to do with you, pati yung character ko. Yung boses ko lang kasi excited. But if you are offended by the demeanor, then mag-change gear ako. I'll try to do it with moderation. Salamat kaayo, Mr. Continue, ma'am. Chair. Continue. Salamat kaayo, Mr. Chair. At saka, Hindi, sandali, ma'am. Mr. Ganito, Chair. and I'm addressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede akong masumo na paulit-ulit. Pag ginawa ninyo yan, isnabin ko kayo. Wala akong pera. I am not that rich na mag-travel dito sa aeroplano. Mahal yan. I am... nabubuhay ako sa retirement pay ko. So, pati itong pamasahe ko, retirement pay ko yan. Wala akong negosyo ever since. Gobyerno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya, I do not have my public life is open to everybody. So, magastos masyado, ma'am. Kaya, kung maaari lang, tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, Mr. President. Salamat kaayo, Mr. sir. Chair. Tapusin talaga natin ito. Tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga bukas. Huwag tayong umalis dito. Tapusin natin dito. Okay, Mr. President, we are prioritizing the questions directed to you. Sige. Senator Ortiveros. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, pangalawang tanong ko, tinawagan nyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa 3 high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi nyo daw, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe ang ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he's lying. I do not know him and I do not have to congratulate this policemen and soldiers. Trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? Magtrabaho kayo dyan. So you do not confirm na tinawagan nyo si Senior Superintendent Padilla? I only congratulate people with who itong mga police na graduate with honors kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero congratulate ako ng ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung graduating with honors sa academy. Pero yung EJ case sa war on drugs, kailangan talagang kaya natin iniimbestiga. Kaya ma'am, huwag tayong umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. Well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, for the record, Bakit ano tinawag Mr. ninyo Chair. ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? may mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So, mas okay walang pong trabaho. patayin sila kaysa ipreso Wala akong pakialam sila? dyan sa kriminal, ma'am. So, thank you for making that of record. Alam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, you make your own history in this planet. yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Ba't doon tayo pupunta?
Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang hirain punto kita, lang ma'am. nito, ang punto lang nito ay nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police operations, supposed to be at sinabi ng mga resource persons, merong pong manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce implement ng police anti-drug operation. So, ang premise is, yun na nga, arrest muna at build the case. Well, Mr. Chair, no, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kaayo, kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, Senator Mr. Ontiveros. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon, ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon, hindi pa sila nakapile ng kaso? Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record, Mr. President. wala na tayo- Wala, wag na Mr. tayo President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin Wala. Huwag na tayo magdrama dito, tapos yan na natin itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. President, wala. Kasi naawa ako dito sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako akin mind and mind alone. Pag nag-inutusan ko ito, mag-operate itong mga buang na ito, kung anong mangyari akin yan, I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila, ang mga police na pumasok ng kidnapping, alam nila yung police nila, pinatay ko. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam.